Hello! Hello, magandang umaga po Luzon, Visayas, Mindanao. Ito po lingkod, Dens Tunilin Solyap. Dito po sa Elasarga Broadcasting, ako po bumabati ng magandang umaga sa lahat po ng mga Pilipino, lalo na po ngayon, araw po ng Miyerkules, sa pananambahan, dyan po sa may ina ng laging saklolo. Tandaan po natin, naglipa na rin po dyan ang mga mandurukot. No po, kaya po ako lagi nagpapaalala sa lahat po ng mga nagdarasal, wag po kayo masyado nakapikit. Tingnan nyo rin po inyong katabi, pagkat yan po ay naghihintay lang po ng pagkakataon upang kayo po yung madukutan. No po, tandaan po natin, tingnan nyo rin po kasi po marami rin po nagsisimba dyan sa ina ng laging saklolo. Ang layo na mandukot ng bulsa at pitaka ng mga nagsisimba. Yan po tandaan po natin yan, pagka-araw po ng mga panambahan sa mga simbahan, siksikan po ang mga tao dahil po yung mga ay talaga nananalangin para sa kanilang mga kahilingan. Ngunit sumasabay din po yung mga malilikot ng kamay. Yan po, tandaan po natin yan. Araw po ngayon ng Miyerkules. Sigurado pong marami pong mga nagsisimba dyan po sa ina ng laging saklolo. Kaya, ito naman po tayo. Bago po magpatuloy sa akin pong uulat, nais ko lang pong batiin yung pong magagaling na doktora ng Ospital ng Maynila sa Kalapong Family Medicine na si Dr. Luis Suarez at si Sia Bilena. Salamat po ng marami pagkat kayo po talaga nakikita ko pagka sinasamahan ko aking may bahay dyan po sa ospital para po magpa-check up. Maraming po salamat sa patuloy niyo pong pagbibigay ng asikaso doon po sa ating mga kapatid mga Pilipinong may hirap na talaga po naman nagsusumikap, nagtitiis ng hirap, kahit po siksikan, makaraos lang po sa paghihingi ng gamot at tulong na libre dyan po sa ospital ng Maynila. Okay ito na po tayo binabati ko po yung po taga medicine, family medicine, si Dr. Luis Suarez at si Sia Bilena at yung po lahat po ng mga doktor dyan sa ospital ng Maynila. Ito na po tayo sa ating pong unang pag-uulat. Batiin ko naman po muna bago po sa ating pag-uulat yung ating kapatid sa pahamayag na hindi po dumalo sa aming pong tandem. Si Alerto Balita, nang alam ko po nasa labas at meron po siyang i-interviewin at ayon sa kanya, siya po'y mag-uulat mamaya. Antabayanan po natin yung Alerto Balita ni Fernan Hota. Ito na po ang aking pong unang pag-uulat sa mga nangyayari sa ating kapaligiran dito po sa ating bansa. Yung First Lady, yung First Lady, ng bansang Pilipinas, ginagamit po pang robbery extortion. Bakit kaya? Nagbabala ang Criminal Investigation and Detection Group, National Capital Region, CIDG-NCR, sa publiko laban po sa sinumang gumagamit sa pangalan ng First Family o ng Malacanang sa mga maling pamamaraan tulad po ng pangingikil at panggagancho. Inabas po ang pahayag ng CIDG-NCR na nalambat sa isang pong entrapment operation sa Pasay City, kumakailan isang pong pangunin suspect at ang kanyang mga kasabwat dahil po sa robbery extortion. Gamit ang pangalan ni First Lady Lisa Marcos, babala lang po sa mga kababayan natin, lalo na yung pong gumagamit ng pangalan ng ating pong First Lady o sa Malacanang na mag-ingat. Kilalanin yung mga taong ito kasi wala itong katotohanan. Yung pinagsasabi nila nanghihingi ng pera o ano pong ating First Lady, Lisa Marcos. At ayon kay Police Lieutenant Colonel Jose Joey Arandia ng CIDG-NCR, naglabas na rin po ng pahayag ang palasyo na hindi makikialam ang First Lady sa mga bagay na may kinalalaman sa pamamahala at pananagutin sa batas ang sino mang gumagamit sa kanyang pangalan. Napag-alaman na tinatakot ang grupo ang mga negosyante sa nasabing lungsod na ipasasara ang kanilang establishmento. Inom lang po ako ng mainit na kape.
Kundi magbibigay ng pera, pinagmamalaki umano na nahuli suspect ang konektado sila sa opisina ng First Lady. Sa operasyon po ng CIDG-NCR, ginamit nito ang isang businessman complainant upang mag-aabot ng mark money sa leader ng grupo, kung kaya't nasa kote ang mga ito, nasa 5 milyong piso ang napagkasunduang halaga. Dahil po para po lang kumita ng malalaking pera, kaya ginagamit yung pangalan ng ating pong may bahay ng ating pong Pangulo, no? Upang makapanghutot sa mga taong madaling lokohin. Yan po. Huwag po tayo basa-basa maniniwala, no po, sa mga taong iyan na gumagamit ng mga pangalan para mga pangangikil. Loko. Yan po Ito po, tuloy-tuloy po tayo sa ating pong pag-uulat, no po. 2 sikyo, hindi na naawa, niratrat ng tandem, isa po ang nasawi sa mga sa 2 sikyo na ito. Nasawi sa security guard at mulbang na sugatan ng kabaro ng pagbabarilin ng riding in tandem sa barangay Anabo, IC, Imus City sa Cavite. Kinilala ang Imus City Police ang nasawi na si Ramil Talarok, 37 anyos, sugatan ng kasamang gwardiya, si Rene Valencia, 42 anyos, kapwa Liwayway Company sa investigasyon. Katatapos lang mag-duty ang 2 biktima at papauwi na ng pagbabarili ng malapitan ng 2 lalaki na magkaangkas sa motorsiklo. Habang ang mga biktima ay nag-abang ng sasakyan sa may Aguinaldo Highway, agad nasawi sa lugar si Talardo. Habang nabilis na dinala sa pagamutan si Valencia ng mga bystanders sa investigasyon, isa sa mga suspect ay nakasuot ng joyride uniform na may blue helmet. Habang isa ay nakaputing t-shirt, may bilas silang tumakas patungo po sa direksyon ng Bacoor matapos ang pamamaril. Ayon kay Lieutenant Colonel Jack Angog, Imus City Police Chief, nangalap na sila ng mga CCTV footage sa lugar po makakatulong sa pagtukoy sa suspect. Habang nagsasagawa po ang Cavite Provincial Forensic Unit ng pagsusuri sa crime scene kasabay po ng investigasyon sa insidente. Yan po Ito na po, nakakatakot na po. Ayon po sa nawasa na po, dala po na ngayon po ay talagang pasok na po ang tag-init na po. Pababa ng pababa ang tubig sa ating pong mga dam. Sandali po at ito na po yata ang ating pong hinihintay ng pag-uulat ng ating kapatid na si Fernan Hota. Hello? 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 Hoy! Hello? Sige, mag-report ka lang. Hello, mahina bro, mahina. Chapi ka, chapi. Pakitapat mo na lang doon sa ating mic para marinig ng ating mga kababayan itong aking iuulat. Sige, sige. Regarding po yan sa mga trabahador na ito po yung regarding po sa mga trabahador sa Tagaytay na hindi po pinasasahod, no po. Ito po yung pag-uulat ng ating po kapatid na si Fernan Hota na ngayon po yung hindi masyado madilig ang kanyang pag-uulat kaya sinasabi ko po ito po yung suliranin ng mga trabahador dyan po sa may Tagaytay na ayon po sa ating kapatid na si Fernan Hota,
4 na linggo na po silang 8 linggo na hindi po sila pinasasahod. Na po, kawawa naman po ang mga pamilya nito na umaasa na po sa kanilang sahod para sa ikabubuhay ng kanilang pamilya. Ngunit, hanggang kasalukuyan ay hindi po sila pinasasahod nito po nga kailang pinagtatrabahuan. Diyan po sa may Tagaytay. Na po. Hello! Ako na lang mag-re-report at pakikinggan ko na lang yung ano mo kasi mahina ang dating, kapatid. Ah. Ah. Nagtatrabaho sa Twin Lakes, no? Sa Twin Lakes sa Tagaytay ay isang liham yung natanggap po ng inyong lingkod regarding dun sa kanilang sitwasyon. Alam mo, kasamang din itong ating mga kababayan ay patuloy na umaantabay doon sa kanilang 10 linggong walang sahod at naghihintay ang kanilang mga pamilya dun ay pag-aantay na ibibigay na sweldo nitong sinasabing RBN Construction, no? RBN Construction. RB Construction sa may Tagaytay. Napag-alaman natin Chairman, na ito palang RBN ay pangalan ng mga, kung di ako nagkakamali, pangalan daw ito ng mga anak. Yung R daw ay Ryan, at yung B ay Pina, at yung N naman ay Nadine. RBN. Kapatid itong, bali RBN. So, marami tayong nakapanayam, Chairman, regarding dito sa hindi pagbibigay ng sweldo o aumento dito sa ating mga kababayan. Hindi lang yun, Chairman. Wala pa itong mga benepisyo. Walang insurance, walang SSS, walang pag-ibig, walang PhilHealth. No? So, yung iba sa ating mga kababayan ay sapagkat meron silang mga pamilyang iniwan na patuloy na naghihintay sa kanila. Meron pang mga taga Mindanao, meron pang mga Quezon Province, Chairman, na naghihintay. Kaya doon sa kung sino man na nakikinig sa Department of Labor ay nais ko pong ipaalam sa inyo na sana'y mabigyan ng pansin itong ating mga kababayan at maaaring sa araw ng Biyernes, Chairman, ay maibigay natin yung kanilang video na humihingi ng komento o humihingi ng sahod dito sa RBN Construction. At kung di rin ako nagkakamali, Chairman, ito palang RBN na to ay mayroong opisina, Chairman, dito sa Top Avenue sa Malate. So siguro maaari sa susunod na araw ay papasyalan natin ito at para mapag-alaman natin hinggil doon sa kanilang mga sahod, Chairman. Okay. Kaya ang gagawin natin sa araw ng Biyernes, ang tabayanan po ninyo, ilalabas po natin ang video, no? Ilalabas natin ang video ipinagkaloob din sa atin regarding sa kanilang hinihiling na sila ay mapasweldo na. Okay, kapatid. Salamat sa inyong pag-uulat. At ako, kuya, tatalakayan natin yan sa Biyernes yung problema sa RBN's Construction. Ay ibibigay natin yung video ipinagkaloob sa atin para mapadala na natin sa Department of Labor. At kung nakikinig man sa atin o nanonood sa ating programang Sulyap at Alert o Balita, ang Department of Labor ang aksyon, magiging sitwasyon ito mga kababayan. So yun lang Chairman, ang ating may ulat. Okay. Salamat. Okay. Yan po, narinig nyo po ang pag-uulat ng ating kapatid buhat po sa may Tagaytay at ayon po sa kanya, yung RBN's Construction na hindi po sumusunod sa patakaran ng DOLE, no po. Wala po yung mga trabahador, no po, sa construction site po niya ng RBN, no,
doon po ay meron, ayon po sa kanya, meron po itong opisina dito po sa may Top Avenue, Malate. Sa darating pong Biyernes, tatalakayin po natin yan. Pato kayo makausap, yung po nga namamahala. No po? Kasi po, wala po pala itong insurance, walang SSS. No po? Marami po nga mga bagay na hindi po sinusunod itong RBN Construction. Kaya antabayanan niyo po yan sa darating pong Biyernes sa aming pong pag-uulat na dalawa ni Alerto Balita ay talakayin po natin maigi yan para matulungan po natin ang ating mga kapatid na 10 linggo nang hindi pinasasahod. Ano ba naman yan? Paging po, DOL, Dole, no po. Sana matulungan po natin ating mga kapatid na masyadong binababoy ng mga namamahala dyan po sa RBN Construction. Yan po sa may Tagaytay po yan. No po. Tingnan po natin sa darating pong Biyernes, pakikita ng ating kapatid yung pong kabuuan, yung pong video, no po, na kanilang kinunan. Ayan po sa akin pong pag-uulat, ito naman po, sinabi ko nga po, babala po ito, dala po ng El Nino, no po. Pababa ng pababa yung pong level po ng tubig, no po, sa ating mga dam, no po. Ayon po yan sa NAWASA, no po. Hindi na po mapipigilan ang water service interruption, no po. Maghahatid pagdating ng wag na po sanang maulit kasi po nung akong high school, no po. Pumila pa ako napakahaba para pa makakuha lang po tubig, no po. Na tubig na halos 1 timba. Naranasan ko po yan. No po. Sana wag na po itong maulit kasi po mas marami po mahihirapang mamayang Pilipino. Lalo na ito sa ating lungsod. No po. At tinitignan din po nila ng NAWASA kung pwede po magbawas din po sila ng water pressure. No po. Imbis na malakas ang pressure ng daloy ng tubig, kung kontrolin nila yan, ihinaan para masawata yung pong paggamit ng tubig na tinatapon na ngayon kailangan natin na ingatan. Po. Wag po salong matuluyan matagal pa po Matagal pa pong ulan ang ating pong inihintay. Nasa Marso pa lang po tayo, papasok pa po ang Abril, Mayo, no? Hindi pa rin po natin alam kung meron po tayong ulan sa darating pong Mayo. Po. Kaya dapat po tayong mag-ingat. Tulungan din po natin ang ating pong mga namamahala sa ating pong pamahalaan, no po. Kasi po dapat po tayong magtulungan kasi kawawa lang po ang bawat isa pag hindi po tayo nagtulungan. No po. Ayoko na rin po maranasan muli yung po ipipila na napakahaba dala po ng tubig. Hindi po ito inumin Tubig lang po itong pampaligo. No po. Kasi po ito po dala ng mga bumbero. No po. Malalaki tanker na mga may malaman tubig para sa pangangailangan ng mga tao. No po. Sana po wag po maulit yan kasi po nagbababala na po ang ating pong nasa NAWASA na talaga pong ang level po ng tubig natin ngayon sa ating dam ay tuloy na pong bumababa kasi po dala pong walang tubig. No po. Ito naman po sa lahat po ng nagrereklamo, no po, sa PLDT, anak lang hapon, no? Wag lang pong hapon, anak lang incheck o ano man pong bagay, no? Sanay po na halos hindi na po, nakagamit ng net, no po. Walang Facebook, ano ba naman yan? No po. Walang Facebook, walang messenger, ano ba? Hindi na magamit. Maawa naman kayo sa inyong mga kliyente. No po. Ang sabi nga po, PLDT, palagi lang delay talaga. Anak kayo, hindi na kayo naawa doon sa mga magpapadala kayo ng mga gagawa. Pero hindi naman magagawa. Sa amin po, halos 3 linggo na po kaming walang net. No po. Hindi ko magamit ang aking cellphone. Po. Gusto nyo ba, mag-day data. At gagastos na naman, walang magawa. Hindi ko alam kung ano na po nangyayari. Mga kaibigan ko aking tumatawag sa ako, ako'y kailangan. Wala po.
Kasi maasa rin po ako sa PLDT, sa inyo pong pagbibigay sa amin ng yung komunikasyon. Pero ito'y pala'y, imbis sa komunikasyon, delay ang komunikasyon. Huwag nyo naman sana masyadong pahirapan yung mga mamayang Pilipino na gumagamit ng PLDT. Palagi lang daw delay. Ano ba naman kayo? Ay, nako, PLDT, bangon-bangon, no? Kasi wala kayong mga kalaban na maayos din po ang komunikasyon. Sana mas marami pa po magkaroon ng pumasok ng mga negosyo pong komunikasyon, no po? Para mahati yan pong nakatutok lang sa PLDT at umaasa. Huwag nyo na po sanang sayangin yung pong mga taong umaasa doon sa inyo. PLDT. Palagi lang, delay talaga. Anak kayo ng mga, hay nako. Yan po Ito na po tayo sa young pregnancy. Na po, babala pa rin po ito. Na po, nakakatakot po to sa ngayon. Kasi po, karamihan ngayon sa mga edad 10 taon. Nako po, hanggang 19. No, buntis na. Nako. Alam niyo po yan, malaki epekto po yan para po sa mga kabataang babae. Bakit ko kaya nagkakaganyan ng mga kababaihan ngayon? Dala po halos kasi po, yung po mga kabataan ngayon, yung po madalas nanonood sa cellphone. Na po. Sa cellphone, nandyan po yung sex, no po, na nakikita nila, no? Napapanood, ina-adapt. Ang lalakas ang loob ng mga kabataan ngayon. Biro mo, 10 years old, hindi pa karapat-dapat, bubut pa yan. Dala ng maaga nagkaroon ng mens, no po. Gano'n na, mabubuntis na. Pero malaking epekto po yan sa mentalidad, na po, sa kaisipan, na po, na murang isip, na po. Hindi po handang humarap, no? Sa takbo ng buhay ng mundo. Kaya marami po sa mga kabataang ito, minsan, hindi po nakakaya ang problema, nagpapatiwakal. Po. Kasi po, iba dyan, nalululun sa barkada. No? Sa barkada, pag hindi ka, para maging in ka sa barkada, sumunod ka sa kanilang mga ginagawa. Kasi ma-out ka Kumbaga sa hindi ka in sa tropa. Kasi hindi ka nanonood, hindi ka na sumasama sa kanila. Ang gagawin mo, para maging in ka sa kanila at makasama ka sa grupo, no? Kahit mali, papasukin mo. Ganun po kahina ngayon ng mga kabataan, no? Maging yung problema sa pamilya. Kaya minsan mga kabataan ngayon nagre-rebelde, dala minsan yung suli rin sa pamilya, no? Karamihan kasi ngayon sa pamilya, nagkakahiwa-hiwalay yung problema ng ama't ina. Pati anak, nadadala sa problema. Kaya nga po, dapat po natin balikan ang ating sarili. Lagay po natin ang ating Panginoon sa pamilya, sa gitna, para meron po tayong gabay. Po. Talagang po naman nakikita ko sa kasalukuyan at para nadadama ko na mas lalo pa pong darating ang panahon, mas lalo pong mas magiging malala ang suliranin regarding po sa mga kabataang babae. Po. Nagiging matapang, malakas ang loob, hindi naman po handang harapin yung mga suliraning dumarating sa buhay, dala pong bubut pa. Kulang pa sa kaalaman. No? Ngunit dala lang
suliranin na dinadala sa kanilang kaisipan kahit buhay ay nilalaban. Sana po, yung po nga, ika nga ay 10 taon hanggang 19, sana po mabago. Kasi po, napakabata po niyan. Bubot na bubot, walang kaalaman, kundi ika nga, dapat po nagsasaya, namamasyal, nagpapakaligaya kasi bata na po. Ngunit, mahina sa tukso, madaling humarap sa ika nga'y panandali ang sarap. Dala naman to'y hirap. Yan po, ibabalalan po yan ha po. Kasi po talaga pong yay lumalabas sa survey na ika nga'y marami na pong kabataan na naliligaw ng landas. Okay ha? Ito naman po yung rabies na po sa Kamaynilaan na po bagamat meron pong proyekto ng ating pong magaling na Mayora Hani Lacuna na po yung rabies na po na kanya pong laging sinasabi sa lahat po ng mga barangay na dapat po mga hayop, yung pong pusa, aso, kung ano man pong mga bagay na ika nga may rabies, ay dapat nyo pong pa-injectionan. Po, para katiyakan, makagat ka man, may protection, ika nga, na hindi ka mararabis. Po, iba po ang sakit ng rabies na po. Akala nyo, biro po yan. Kung ano po ang ugali ng hayop, nakakagat sa'yo, aso, kung tumutulo ang laway, ganun ka rin. Kung tumatahol ka. Kung lumulundag ka rin. Po. Ganyan pong katindi, yan pong epekto ng rabies sa tao. Kaya po sa lahat po ng mga may alagang aso, wag po kayong pasisiguro ng aso nyo kahit yung natutulog, inaalagaan nyo, ika nga pinapaliguan, binibihisan, inaakala nyo, ika nga kamag-anak nyo, o sinasabi nyong pamilya. Ay nako, meron po akong katibayan na ang aking kaibigan nakasama sa pamahayag, ang kanyang anak, na alaga niyang aso, isinakmal sa muka. Ganyan po kasi yan eh. Hayop pa rin po yan. Kahit ano pa sabihin mo na ika nga inalagaan mo, ika nga pinaliliguan mo, katabi mo matulog, lalaro mo, ganyan. Pero, pag nasaktan mo yan ng konti, sasakmalin ka pa rin yan. Hayop pa rin yan. Kaya dapat, medyo, ika nga, ingat-ingat din po tayo. At alagaan po natin yan sa pamamagitan po ng pag-inject ng rabies, anti-rabies, para ika nga, safety kayo. Kasi po, meron din ordinansa yan, pagka yung aso nyo nakakagat ng tao, dapat pa-injection nyo na yan. Kahit may ika nga nakapag-inject na po yan ng anti-rabies. Tandaan po natin, rabies po, nakakatakot po yan, ha? Tingnan nyo po yan, no? Yung pong asong naglalaway, nauulol, ganyan din po, yung taong nakagat niyan, parang nauulol na rin po. Yan po, ha? Ito po, tuloy-tuloy na po tayo sa ating pong pag-uulat, na po. Ito po, mag-asawa, binaril na, pinugutan pa ng ulo. Naku po. Ang mag-asawang senior citizen pa, ang tindi naman. Kapwa na naagnas na matagpuan na ng kamag-anak ang katawan ng mag-asawang senior citizen sa Barangay Constancia, San Lorenzo, Guimaras. Kinilala mga biktima sila Nestor Igarin at Remedios Igaran. Parehong 64 anyos. Sa investigasyon ng San Lorenzo PNP, natagpuan ng kapatid ni Nestor na nakahandusay sa lupa ang mga biktima at pugot ang mga ulo nang pumunta ito sa bahay ng mag-asawa. Ang mag-asawa lang ang nakatira sa kanilang bahay, na-recover sa lugar ng 6 na basyo ng shotgun na pinaniwalang ginamit sa krimen at patuloy pong ginagawang investigasyon ng pulisya sa karumal-dumal na krimen na ginawa po sa senior citizen. Kaya tandaan po natin, lalo na ngayon po, papasok ang Semana Santa,
Tandaan po natin, wag po tayo mag-iiwan ng tahanan na wala pong tao. Kung iwan po naman na natin ito, wag po kayo magpo-post sa cellphone, sa Facebook, na kayo po'y nagbabakasyon sa ganitong lugar, ganyan, ganon. Na po. Kasi po, yan po'y pagkakataon ng magnanakaw upang kayo pasukin. Kasi po, nakapost kayo na kayo'y nasa bakasyon. So, pagkakataon po nila yan, para kayo po'y nakawan, ubusin ang lahat ng laman ng inyong tahanan. Lagi po yung pinaalala ng ating mga kapulisan ngayon Semana Santa na dapat po tayo mag-ingat sa mga mananamantala na mga magnanakaw. No po? Kasi sumasalisi din po yan. No po? Naghahanap yan ng pagkakitaan, pagnanakawan, lalo na po sa mga pamilyang wala sa kilantahanan. No po? Tandaan po natin yan kasi po Semana Santa na po sa darating po linggo, palaspas na po. Pagdating na Lunes, Lunes Santo na po. Na po. At sana po sa araw po ng Semana Santa, sama-sama po tayong manalangin at hilingin po natin sa ating Panginoon ng gabay, patnubay sa ating suderen sa West Philippine Sea. Na po. Kasi patuloy pong umiinit yung suliranin dyan sa West Philippine Sea. Ang laban po natin, una sa lahat, ay yung magdasal na sana po'y maging maayos, mapayapa ang pag-uusap regarding po sa West Philippine Sea. Ayaw po natin ng gulo, ayaw rin po natin ng digmaan pagkat wala po nananalo sa kaguluhan, kundi pare-pare pong talo. No po. Bagmat ito'y atin, ayon po sa mga mga mambabatas, no po, na ibinigay po sa atin ang karapatan sa West Philippine Sea na ito'y talagang atin. Ngunit, mayroon pong umaangkin ng China na malaking bansa at tayong maliit na bansa lagi lang tayong binubuli. Ang unang-una nating ilalaban dyan ay yung pong ipagdasal na sana'y matuto ang China sumunod sa pinag-uutos ng batas. Yan po Okay, eto naman po, ano po? Balik naman po tayo sa droga. Ano po? Ang droga nito hindi na po talaga yatang mawawala sa ating bansa. No? Patuloy pa po namamayagpag ang mga puser, mga drug lords, no po. Sana nga po, yung po mga malalaking mga drug lords na mauhuli, sana po matigil na po yan. No? Hindi natin alam kung paano masusolusyonan. No? Yan po droga na yan na lagi na lang ngayon meron naman po lumulutang sa iba't ibang lugar ng Kabisayaan. Yung po mga droga na nakalagay sa mga kahon na lumulutang sa karagatan. No po. Ito po, 4 na drug pusher, no? Huli. Inaresto ng mga operatiba ng Quezon City Police District QCPD ang 4 na drug pusher na sinagawang pagkahiwalay na bypass operation bilang tugon sa kumpanya ni Quezon City Mayor Joy Belmonte na po, laban po sa illegal na droga at ayon kay Police Lieutenant Colonel Reynaldo Bito, Station Commander ng PS4. Kinilala ang mga nadakip na sina Chico Sarmiento, 35 anyos at Janice Cruz, 39 anyos, kapwa residente ng Barangay Santa Lucia, Navaliches City, Quezon City. Inaresto si Belen sa street at masaya ito sa Red Rico. Ayon po sa ulat kay Quezon City Police Director Police Brig General Rodrigo Maranan, na aresto ang 4 sa magkahiwalay na anti-illegal drug operation nito pong Marso 17, 2024. Ang Station Drug Enforcement Unit, SDEU, ng Navaliches Police Station PS4 at Payatas Bagong Silangan Police Station PS13. Nakumpiska sa mga suspek ng shabu nagkakahalaga po ng 224,400.
Nakuha kina Sarmiento at Cruz ang 15 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 102,000. Na po, 102,000. Isang black course purse, isang cellular phone, at ang buy bus money. Samantala sa operasyon po ng PS13 dakong alas 7:30 ng gabi, March 16, 2024, nang madakit sa Banabay Street at Barangay Payatas, Quezon City, sina Jess Pareño, 32 anyos at residente po ng Barangay Payatas, Quezon City, si Ashley Carpio, 33 anyos at residente po ng Barangay 171, Caloocan City. Nakumpiska kina Pareño at Carpio ang 18 gramo ng shabu na nagkahalaga po ng 122,400 at ang buy bus money kakasuhan ng 4 sa na hinahalang drug pusher ng paglabag sa RA 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Hello! Salamat Kuya Chot sa iyong panonood at pakikinig at salamat po sa reminder mo. No po? Water storage shortage nakamba. Dangerous of rabies, teenage pregnancy. Ay totoo po yan. No po? Salamat sa patuloy mong paalala. No po? Ito naman po hindi po lahat ng mga abogado, tiyakin nyo rin po kung ito po abogado talaga. No po? Ito po, peking abogado. At tinira pa yung mga nakakulong. No po? Arestado ang isa pong negosyante na panggap na abogado upang makakuha ng malaking halaga sa 3 wanted personal na aresto ng pulisya. At doktorin ang kanilang release order sa Barangay Kalubkob, Silang Cavite. Kinala ang dinakip na si Catriona Elise Gold Aguirre alias Catriona Balanza. 25 anyos ng Katarungan Village, Poblacion, Muntinlupa City. Ang pag-aresto kay Aguirre base po sa reklamo ng 3 wanted person na naaresto ng mga operatiba ng warrant section sa pangunguna po ni Police Master Sergeant Jefferson Tibayan Kumakailan. Habang nakakulong ang 3 akusado na sina alias Jose, 39 ng Barangay Luksuhin, alias Christian, 26 ng Barangay Kalubkob, at alias Richard, 30 ng Barangay Lubsuhin, pawang sa silang, pinuntahan ito ng napakilalang lawyer at tutulong umano silang makalaya. Humingi ng paunang bayad ang suspect sa mga biktima ng tig 20,000 pesos para umano sa pag-aayos ng mga dokumento sa korte. Pagbalik ng peking abogada sa kulungan, ipinakita nito sa mga nakakulong na niyang kliyente ang release order na may petsang Pebrero 24, 2024 at may pirma pa ni Judge Nieben Canlapang ng Regional Trial Court, 4th Judicial Region Branch 109 sa Carmona, Cavite, dahilan upang lalong maniwala ang 3. Nabuki ang suspect na ma-verify ng mga pulis na peke ang naturang release order. Lumalabas na 300,000 na ang naibayad na ng 3. Sa peking abogada, kapalit ng pangakong sila po'y makalaya. Gayunman, inabot na po ng 1 linggo ay hindi pa rin nakakalabas sa kulungan ang 3 at halos hindi rin po napakita ang suspect. Alas 2 po ng madaling araw nitong Miyerkules, dinakip ang suspect sa follow-up operation ng Silang Police at Carmona Police Intelligence sa may RCD Royal Homes, Barangay Kalubkob, Silang. Naharap po sa kasong istapa through falsification of public documents si Aguirre. Tandaan po natin, hindi po porket ika ngayon magaling pananalita. Ikay nagbigay ng mga napakita ng mga bagay na ika ngayon ganyak sa katauhan niya, wag po kayo basta maniniwala. Sayang po, sayang yung perang yung binigay, 300,000 kayong 3. Pero ito'y peke. Buti lang, may magagaling pa rin po tayo mga kapulisan. Hindi lulusot yung pong bagay na mali. Tandaan po natin, hindi po lahat
katulad po ng kumikinang eginto. No po, marami pa rin po ikangay nalilin lang sa kinang. Sayang na po, malaking pera, 300,000 para po doon sa tatlong ikangay may mga kasalanan na gawa, no? Kasi nakakulong at napaniwala ng isang abogadong peke na ikangay sila'y makakalaya. Pinakamakkalaya lamang kayo kung inaakala po ikangay pinagdusahan niyo po yung pong binigay sa inyong hatol. Kung 1 taon hanggang 6 na taon, tatapusin niyo muna yung 1 taon for provision. Ika nga, hanggang tuloy-tuloy matapos yung 6 na taon. Kasi po, tinitignan po i-evaluate po ang inyong katauhan, no po. Kung kayo po ay mayroong pagbabago, no po, sa loob ng kulungan. Kasi po, pinag-aaralan po yan ng mga ikangay na mamahala, no po, sa kulungan kung ikangay malaki na ang pinagbago mo sa loob. Kasi po, karamihan po sa mga nakakulong, pag nasa loob na po, yung mga nagawa nilang mga kamalian sa labas, pagdating sa loob, nagkakaroon po ng pagbabago. Kasi po, marami rin po sa loob ng kulungan, lalo po sa mga malalaking ikangay kulungan, Muntinlupa, City Jail, meron po dyan mga tao na ikangay nagbibigay ng aral sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Yung iba po ikangay nagiging bukas ang puso at isipan na talaga po kailangan yakapin si Kristo para sa pagbabago. Yan po tandaan po natin yan. Marami pong mga kapatid natin, hindi po porkit nakulong, may mga pagkakasala. Marami po rin dyan sa mga nakukulong, napapagbintangan. Ika nga, iba naman, talaga pong nagkaroon naman po ng kamalian. Okay, tuloy-tuloy po tayo. Ano po? Si Digong rason ng pagiging agresibo ng China sa West Philippine Sea. Yan po Si dating Pangulong Rudy Digong Duterte pala ang rason kaya naging agresibo ang China sa pag-ari-harian sa West Philippine Sea kung saan hinarang ng militar ship nito ang mga barko ng Pilipinas maging ang mga mangingisdang Pinoy sa karagatang sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Oo, binuking ng Chinese propaganda outlet Global Times na ipinagbili ni Digong ang Philippine sovereign rights ng Ayungin Shoal. Sinabi ng dating Pangulo na mayroong agreement sa China na siyang sanhi ngayon ng mga tensyon. Sinabi ng China diplomat sa panayam ng Manila Times, si Duterte ay pumayag sa mga demand ng China para payagang resupply sa BRP Sierra Madre tulad ng walang gagawing construction sa nakabarang barko. Isang barko lang ang magdadala ng pagkain ng mga supply sa outpost at walang construction materials. Pero ang nasabing mga kasunduan sa pagitan ni Digong at ng China ay nasira ng maupong Pangulo si Ferdinand Marcos Jr. mula po noong 2022. Hindi kinilala ng Marcos administration ang naturang kasunduan sa halip ay humingi ng tulong sa mga kalyadong bansa tulad po ng Amerika para mapalayas ang mga barko ng mga inchik sa West Philippine Sea. Lalo pong nagalit ang China ng paulit na inanunsyo ni Marcos na kahit katiting ng bahagi ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay hindi niya isusuko na kahit kaninong dayuhan. Dahil nga hindi kinilala ni Marcos ang anumang mga kasunduan sa pagitan ni Digong at ng China sa West Philippine Sea, binuking na rin ng China ang Treasonous Agreements. Sa ginawang ito ni Digong at ng kung sino mang nagtatrabaho sa Treasonous Agreement, na ito ay sila po liable sa accountable sa mga paglabag sa mga constitution at sa mga pagtataksil. Wala pong reaksyon si Digong sa statement na ito ng China laban sa kanya. Samantala, normal na sa kanya ang napakabilis na mag-deny sa anumang pong akusasyon. Pero dito sa ibinunyag ng China, tamimi pa ang tatay na si Digong. Ano po? Sa binyag na ito ng China, dapat imbestigahan ng Kongreso ang dating Pangulo. Yan ay kung may mga bayag o yagbol ang mga senador at kongresista. Na po. So,
Tabayanan po natin kung totoo, yung pong mga ika nga ay lumalabas na ika nga talaga ng ating dating Pangulo ang naging dahilan na lalo po naging agresibo na po ang China sa West Philippine Sea. Na po. Malawak pong suliranin po yan ng ating bansa at bansang China regarding po yung ika nga sa karagatan. Lagi ko po sinasabi sa inyo na dapat po tayong ika nga ay magdasal. Magdasal natin na ika nga mas maging maigit ang kasunduan na po, hindi po yung daanin sa labanan. Sinabi ko nga po kanina, wala pong nananalo sa digmaan, pare-pare po tayong talo. Na po, buhay na hindi po mababalik pag ikay humiga na. Muli ang inyong pong lingkod, Dance Tonel ng Sulyap. Na po, dito po si Elizalde Broadcasting ay muli pong babalik sa darating pong Biyernes upang muli mag-ulat regarding po nga sa sinabi nating kapatid na si Peranhota, yung suliranin doon po sa construction ng ating mga kababayan na 10 linggo na po hindi pinasasahod ng RBN Construction dyan po sa Tagaytay. Muli ang inyong po lingkod, Dance Tonel, ay muli nagpapaalam at babalik po sa dating na Biyernes. God bless po sa lahat na Pilipino.